Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, to the world. So ngayong umaga, mga kababayan, pag-usapan po natin yung extension ng extension, sabi ko sa inyo. The extension will be stretched till kingdom come. Till kingdom come po ito. Itatak nyo yan po sa bato. Yan lang yung buhay natin ito. Akala ko, pag July 1, mga kababayan, magiging MCQ na tayo. Kami at least dito, mga kababayan sa Bicol, we were expecting na sabi ko, by July 1, modified community quarantine na lang. Yung low risk, yung description nila. Ayaw, tuloy pa rin kami mga kababayan sa modified community quarantine dito sa probinsya ng Albay. Mag-ready po tayo sa pinakang mahabang lockdown dito sa Pilipinas kasi po, model po tayo rito. Tayo siguro yung una na padadapain, yung dapa na dapa, all eyes from the New World Order, nakatingin sila dito sa atin. And in fact, mga kababayan, sabi ng WHO, ang Pilipinas po, ang situation daw po dito sa atin ay worrying. Ayaw tayong tantanan ng WHO. Mga ulupong na to. Anong sinasabi ninyong worrying dito sa Pilipinas? Ilan ba yung patay dito sa amin, sa Pilipinas? Ilan ba yung infected? Yung Amerika, top 1. May sinabi kayong worrying? You see kung paano tayo mga kababayan niloloko. So pag-usapan po natin, at pag-usapan po natin din itong sabi, pag-aaralan yung tuob. Pag-aaralan pa lang ninyo yung tuob. Since the beginning of time, may tuob na po. Panahon pa ni Paraon. Anong klase kayo dyan sa DOST? Ngayon pa lang kayo mag-aaral ng tuob. Panahon pa ni Paraon, nagtotoob na, langya talaga. Mga taong ito. Wala tayong maasahan dito sa mga taong ito. Walang kita kasi sa toob. Yan ang ating mga topics ngayon. And ito po ng pangatlo. Ito yung sinasabi rito ng WHO Executive. Ano ang nandito sa ating bansa? Bakit ayaw ninyo kaming tantanan? Philippine situation worrying. Sabi rito mga kababayan sa Manila Times as written by Red Mendoza. Ito pag naniwala pa tayo rito talagang santambak na tayong mga idiots. Yan ang tingin sa atin mga kababayan ng mga taong ito. This globalist cabal, paborito tayo mga kababayan dito sa Pinas. Ayaw tayong tigilan and we become a model for them kung paano i-demonstrate nila ang kanilang power. So anyway mga kababayan, ready man po tayo all the time. Gaya nga po pinag-uusapan natin ito. Para mentally, physically, and spiritually. That is the mission that we have, mga kababayan, dito sa ating program. Making you ready, spiritually especially. Mentally, physically, and spiritually, especially, mga kababayan, para maging magaan para po sa atin. Okay po, mga kababayan. So ito pong ating programa ay atid sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream. Yung gustong bumata kasi stress, pahid kayo po nito, Automax. Twice a day ginagamit, anti-aging. You will look 10 years younger than your age. Ang lahat po, mga kababayan, na isulat ng mga propeta. Itong nangyayari po sa atin, while the script was made by the globalist cabal, ang hindi nila alam, nakaparallel siya sa plano ng Diyos. Ang hindi nila alam, mga kababayan, itong mga globalist cabal na to, kasi kasama sila sa na-deceive ni Satanas. Hindi nila alam, matutunaw po sila. Because ang destiny ni Satan, mga kababayan, alam na, the end of Satan, mga kababayan, alam na. Doon siya itatapon, mga kababayan. He will be thrown doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy na may asupre. That is the destiny of Satan and his minions.
Kaya lang itong mga kasama niya, yung mga ginamit yung mga tao, na-deceive nga po, hindi nila alam yon. To these people, they are just doing their best for this world. They want to save the world by reducing its inhabitants to their belief, mga kababayan. Ang mundo natin ay dapat may 500 million lang pong tao to sustain this world for sustainability of this world. It cannot support life more than 500 million people. That is their belief. That is why comes ito pong nangyayari po sa atin. And that is part of their project 2030. Kaya wag na po kayong wag na po kayong magtaka kung bingi sila sa ating panawagan. They will never hear us. Hindi nila tayo pakikinggan because they are following a script. The script that they made, mga kababayan, in parallel with prophecy. That's it. Ngayon, kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, please be guided accordingly. The protocols written by God is there in the Bible. It is there, all there. The protocols, the guidelines, the directions. That is why ang tawag po sa Bible, Book of Instructions. Para hindi po tayo maligaw, hindi tayo mapahamak, you have to read the Book of Instructions abang may panahon pa. The Book of Instructions before leaving earth. Ang ibig sabihin, leaving earth. Before po tayong umalis dito sa mundo, so kailangan pala tayong umalis. Bakit tayo kailangang umalis dito sa mundo? Tingnan ninyo ang nangyayari sa mundo. Gusto ninyo? Ginawa tayong detainee sa sarili nating bahay. Lahat ng mga masasama, yun ang pinapagawa sa atin. Tapos sinasabi, save lives. Paano ma-save ang lives? Pinapatay mo yung kabuhayan natin. You see? Napakaraming tao ang nawawalan ng hanap buhay. Paano save lives yon? We have to leave this earth. That is the only way. And that is based on instructions. And the instruction is so clear, mga kababayan. It is written. Only that people refuse to understand what is written. Kaya po ako, dahil hindi na po ako nakikipag-debate. Hindi. I will not debate anyone. I will just give you the story. I'll just give you the truth sa inyong desisyon kung anong gagawin ninyo sa sinasabi ko sa inyo. Desisyon ninyo yon. Maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, di. Wow. Simula na po tayo, mga kababayan, dito sa ating topic ngayong umaga. Alam naman po natin kung ano yung naging desisyon kagabi ng ating Pangulo. In his public address comes the extension of extension of extension. At yung may pinakang mahigpit na lockdown, mga kababayan, ay ang Cebu. So ito po yung pinalabas. Hard ECQ, Cebu City. Yung province, hindi man po kasama doon sa hard ECQ. It is only the Cebu City. Iba naman yung province, iba naman yung city. Yung GCQ, mga kababayan, Metro Manila, Benguet, Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, Talisay City, Minglanilla, Cebu Province, Consolacion, Cebu Province, NGCQ, Abra, Baguio City, Ifugao, Kalinga, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City, Batangas, Laguna, Quezon, Lucena City, Palawan, Puerto Princesa City, Albay, sabi ko sa inyo, Camarines Norte, Camsur, Naga City, Capiz, Iloilo Province, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City, Cebu Province, except Talisay City, Manglanilla and Consolacion, kasi po nasa GCQ sila. Bohol, Negros Oriental, Tacloban City, Western Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro, Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Butuan City, Lanao del Sur, Maguindanao, the rest of the Philippines, yung hindi po na-mention doon,
nasa low-risk MCQ. So ang ibig sabihin, pag tiningnan po ninyo, the whole country naka-quarantine. The whole country. You see? And the quarantine, mga kababayan, has lasted for 3 months and 16 days. And it will be extended for another 15 days. At the end of the 15 days, extension and extension. Mga kababayan, 4 months na tayong naka-lockdown. Kaya nga po, wala man lang mga kababayan makaisip sa ating mga senador, congressmen, boss, in the opposition, and the administration. Parehas na sila ngayon. They are now with the same mind. Kita ninyo? Wala man lang magtanong, bakit ganito? Di ba yung ang akala namin, enough to kill the virus. With a lockdown of 1 month. Why is it, mga kababayan, umabot na tayo dito sa 3.5 months and extended for another 15 days? Walang nagtatanong. Ni wala man po lang magtanong sa mga senador at congressmen, kahit mga kababayan man lang sa media. Mga taga-DOH, Mr. Doke, Mr. Secretary, yang bilang po ninyo, sigurado kayo dyan na lahat yung COVID, kasi may naririnig kami, unless yung tainga nila talagang binusala na nila, may naririnig kami lahat nang namamatay naman eh. Ang daming mga sakit-sakit na. Wala man lang kayong ginawang confirmation man lang. Laging suspected or listed COVID. Wala man po. Or yung mga nangamatay, wala man lang nag-interes kahit ni isa na congressman. Yung namatay sa kanilang distrito, pinuntahan man lang, mga kababayan, yung sabihin man lang na mapuntahan sila, i-comfort your family, o ma-interview man lang, wala ni isang nag-initiate. Or nag-sponsor, mga kababayan, so that an investigation could be made. Sabi ko nga kanina, that includes the possible treatments. Nag-explore man lang sila. Wala tayong narinig sa kanila, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot na katotohanan po dito. Kaya sabi ko dito sa ating topic, this extension, you have to be ready. Because the script is so clear. The simulation was made in 2000, last year. In the duration for the simulation, mga kababayan, is 1 year and 8 months. Now I ask you, mga kababayan, as it is becoming clearer and clearer to your minds, noon ang daming nagre-react violently. Ngayon, mga kababayan, paisa-isa na lang yung kontra sa sinasabi ko. As I was telling you that the script is 18 months, wala nang masyadong kumukontra. O, yung mga kontra noon po, kung nanonood kayo sa akin ngayon, kumusta yung pakiramdam ninyo? Yung masyadong, tawag dito, yung haros makipag-away. That we have to follow the protocols. Stay at home. Save lives. Kumusta naman po kayo ngayon? Kumusta ang pakiramdam po ninyo? Kumbinsido pa kayo?
And why despite the hard lockdown, mga kababayan, comes the rise, the increase in numbers. Yun man lang po sana maging parte ng investigasyon so that mapag-aralan kung effective nga ba o hindi ang lockdown ng lockdown. You see? Ang sinasabi nila po, mga kababayan, kasi anya hindi man sumusunod, daming matitigas ang ulo. Lagi naman pong gano'n ang sinasabi ninyo. Bigyan ko kayo ng example po. Sa Amerika po, ang titigas ng ulo ng mga tao doon. Nakita ninyo? Protest ng protest. Inobserve nila yung social distancing and use of mask. Pati nga yun, pinoprotest nila. Ngayon ang tanong, yung mga participants doon sa mga protest, asa na yon? Naambo na ba? Patay na ba sila lahat? Lahat ngayon, until now, nagsisigaw pa eh. So anong ibig sabihin? Despite the violation of the protocols, wala man pong nangyaring ganon. Massive deaths. Dapat mayroon na po na massive deaths na nangyayari doon. Sabi ko nga po, ulitin ko kasi alam kong narinig na ninyo ito. But some of you maybe bago nanonood sa atin. Dito sa amin na lang i-example ko po sa inyo. Ilan na yung mga na-infect dito at ilan din ang namatay? Ang populasyon, mga kababayan, ng Albay, 1.5 million. You compute. Uninfected dito, nakita ko last day, 98. Ilan yung patay? Lima lang yata yon. And most of them, mga kababayan, pakicheck nga ko yan, kung ilang patay dito sa Albay. Para sakto tayo sa mga data natin or sa buong Bicol region. The population of Bicol region, and I think mga more than 5 million. Ilan yung infected dito sa Bicol? Ilang persensya ng total population? Then you lock down the economy. The whole country, ilan? Exceeding 30,000. Sabihin natin 36,000 na yata. Ilan yung patay? We have 110 million. Then you lock down the whole country. Anong klaseng pag-isip mayroon itong mga taong ito? No one from among our congressmen, boss, administration, congressmen and senator would dare to ask, bakit po ganon? Di kayo nagtataka? It is because, mga kababayan, ako na rin na magsumagot sa inyo. It is because of the influence of the globalist cabal, very strong influence to this country. In the influence of Damaso to the minds of the Filipino people. That's the reason for that is the reason for that, mga kababayan. 6 COVID-19 fatalities. Kita ninyo. 6 lang. Yan lang yan. Since the transitioning to modified general community quarantine MGCQ on June 1, the region has seen 4 new cases. Hindi yata ito updated. 15 hours ago.
Basahin ko na lang. 2 women and 2 boys returning to Albay from Taguig City in Metro Manila were added to Bicol's COVID-19 tally, raising the region's total number of cases so far to 118. 118 infected, 5 million population ang infected, 118. Kita ninyo kung paano tayo po niloloko dito. You shut down the economy. Ang infected, 118. Ang patay, 6. I-compute po ninyo yung mga magagaling sa math kasi ako hindi po magaling sa math. I-compute ninyo ilang percent po lang ang 6 fatalities or 118 infected sa buong Bicol region. Ilang porsyento yon ng populasyon ng Bicol na more than 5 million? 5 million na lang natin. Kung hindi po ito moronic, if this is not idiocy, anong tawag po ninyo dito? Sabi ko sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, ang script kasi po nila, it is not really to control COVID. It is not. They're not looking for cure. The objective of the cabal, whether you like it or not, or you believe it or not, the objective of the cabal is to use this COVID scare. And will last for 18 months to collapse the economy so that all nations of the world, mga kababayan, will be dependent on them through the World Bank. Doon lang tayo aasa sa kanila. Kasi po, pag hindi tayo dumapa, siyempre, nakatayo tayo kasi hindi dapa. Ayaw nilang nakatayo ang bansa. They cannot control a nation, mga kababayan, that is strong. Pag ang isang bansa, mga kababayan, malakas, that nation will stand alone. The objective of the globalist cabal, weaken the economy, collapse the government, destroy the nations all throughout the world, and unite them under one umbrella, one head. That is the agenda. This country, mga kababayan, was infiltrated for so long ago. Matagal na kasi po tayong infiltrated. Kaya, with this, to wrap up our first topic, mga kababayan, ang gagawin na lang po natin, i-ready natin ang ating mga sarili habang hindi pa dumarating yung rapture. Yung hindi alam ang rapture, simulan na po ninyong alamin. You study the scripture. You look for pastor, a Bible-believing pastor, to teach you. Because there is only one road to escape. It is upward. Pag hindi po kayo nakasama sa rapture, ang ibig sabihin po doon, naiwan po kayo rito. Pag naiwan po kayo rito, mga kababayan, they will implement all that is planned by them for so long. And in fact po,
parinig ko po sa inyo. Pinopromote na po nila. Parinig ko po sa inyo. Kung paano gagawin tayong alipin nila. Ito po. Panoorin ninyo po ito. Ano siya? NWO cartoon. Smart Mark. Smart Mark. Maganda naman po yung pakagawa nito. At yung English niya po ay sabot. Naiintindihan naman pong mabuti. Kaya, i-play ko po sa inyo. Nasa English po ito. 23% of the population has been given the smart mark, number 1. Time to test our system, number 6. The Flex Fighters are out there somewhere. Teaming up with Jonathan Rook. Let's put our new recruits to work. Subtly. Mamarkahan po nila lahat ng maiiwan. It is now promoted I ought on to find the Flex Fighters. cartoon, We should find the Netflix. Flex Fighters. We should find the Flex Fighters. Growing up in this city, the streets Ay, saw the worst mankind had to offer. Ah. Chaos, okay na yon siguro. Baka po maputol tayo. Ang gawin na lang po ninyo, panoorin yon. Lalagyan po nila tayo ng, yung maiiwan lang pala. Mark. All of us. Ang tawag nila is Smart Mark. Mark. Smart Mark. And you are totally controlled. Yan po ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito. We are being trained right now to obey the orders and no one can resist them. No one. There is a sanction to anyone that will resist. You will not eat. Hindi ka kakain. Sabi ko kanina, yung hindi nakaintindi ng rapture, paturo po kayo sa marunong, yung mga nagbabasa ng Bible. You look for pastor, Christian pastor. You look for a Christian pastor in your locality. Ask them about the rapture. Ang unang gagawin sa inyo ng pastor, pagsasabihan kayo muna, tuturuan muna pala kayo, hindi pagsasabihan. Tuturuan muna po kayo tungkol sa kaligtasan. Because pag hindi ka ligtas, hindi ka po kasama sa rapture. Yung hindi naniniwalang pastor sa rapture, huwag kayong patuturo doon. False teacher yon. Warningan ko po kayo. Kailangan yung pastor, alam niya yung rapture, pre-tribulation rapture. Before the tribulation begins, kailangan yung pastor nang magtuturo sa iyo naniniwala sa pre-tribulation. Pag hindi siya makapagturo noon, umalis kayo. Hanap kayo ng pastor na tuturuan kayo sa pre-tribulation rapture. Now, kung halimbawa, duda kayo sa pastor ninyo na makukuha, i-guide ko na lang po kayo. Okay po? Yung isang pastor na napanood ko, parihas ng isa pang may video online. Si JD Farag
Sa kwan po, ikuan ninyo, J.D. Farag. I-search po ninyo, nagtuturo yon. Sa mga videos niya, makikita ninyo ang preaching niya. And at the end ng kanyang preaching po, you will be guided to our Lord Jesus Christ. You will be invited by Him, tulad ng ginagawa ko, to accept Jesus Christ as your Lord and Savior now. Dali lang ba? Oo. May tumatawag kasi. Kasi, pag hindi po ninyo tinanggap yung ating Panginoon as your Lord and Savior, at kayo'y naligtas, di ninyo tinanggap yung kaligtasan, pag hindi ninyo tinanggap ang kaligtasan galing sa Kanya, hindi kayo ligtas. Hindi po kayo kasama sa rapture. You will be left behind. And dadaan po kayo, papasok kayo po sa tribulation period. Ang tatanggapin ninyo doon, si Antichrist. At hindi ninyo siya makikilala as the Antichrist kasi wala kayong background tungkol sa kanya. Kaya nga po, sinasabi ko na sa inyo ngayon, the Antichrist is a peacemaker. By peace, he will destroy many. Dalawa po sila. Isa pong spiritual Antichrist, isa pong political Antichrist. Two beasts, mga kababayan. Ang nakakalungkot pong katotohanan as written in the scripture, marami po doon sa mga papasok, mamamatay. Hindi lang po million, billions of you. Ang populasyon kasi po natin, more than 7 billion. Billions of you will die. Si Nautico TV, magkano yan? 15 Hong Kong dollars, ano? Nautico, si Rico, magandang umaga sa iyo. So, ganun po ang gusto kong isabi sa inyo. Gawin na po ninyo yon habang may panahon pa. Because this lockdown, I tell you, sino yon nagsabi noon na, sabagay, tanong ninyo sa mga lolo natin at magulang, kailan pa ito nangyari? Not in our history. That the world shut down. All nations of the world shut down. Kita ninyo? This is one of the signs, mga kababayan, that our Lord Jesus Christ is coming at any moment in the rapture of His own. Ang ibig kong sabihin ng rapture of His own. The raptures of the believers. And once the believers were gone, mga kababayan, the Antichrist will take over the whole world. You become a slave to him. Okay po, mga kababayan? So, yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kasi as I am wrapping up my first topic, sinasabi ko na po sa inyo, itong lockdown na ito will continue as planned. Because the pandemic was planned. Even the spread of this virus was planned. Sinabi ko na sa inyo yan eh. And this will last till kingdom come. Sasabihin po ninyo kasi most of the time, pag narinig ninyo till kingdom come, matagal niya pala. Hindi na po matagal yung kingdom. Malapit na po ang kingdom come.
Napakalapit na. Nakasilip na sa pinto. Kaya nga po, you have to look up for your redemption draweth nigh. Yung hindi pa mga redeem, your redemption draweth nigh. Sabi ko po sa inyo. So, wag na tayong umasa. Mabibigo lang po tayo, mga kababayan. Kailangan nating maging handa kung saan na direksyon tayo pupunta. In that direction, para sigurado po kayo, the direction of our Lord Jesus Christ. Kasi po, sa direksyon ng ating pamalaan, mabibigo lang po kayo. Pag doon tayo umasa, nakikita naman ninyo po ang nangyayari sa atin, di ba? Oh. Ang akala natin, ganito. Akala lang natin. So, be ready, mga kababayan, physically, mentally, and especially spiritually. Start reading the scripture. Paturo sa marunong. And if you watch my previous videos, may cut doon ang aking anak. Mamaya i-share ko po. Ang kinat lang niya doon, the ABCs of salvation. Ulit-ulit po ninyong tingnan yon. Kung hindi ninyo maintindihan sa una, ulitin ninyo. Ganun po. Then you pray sa ating Panginoon na iligtas ang inyong kaluluwa so that you'll not be left behind. Ito po sinasabi ko sa inyo, this is not for me. Hindi ko kayo po imimiyembro. Wala. I have no intention for that. No membership. I'm not building a church. I'm not organizing a group. I'm not. I'm just following the orders as an ambassador of Christ. As a believer. Ano yon? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He who believeth shall be saved, and he who believeth not shall be damned. Yun lang po. Yung ayaw makinig, di wag makinig. Ganun lang. Walang pilitan po. So, mga kababayan, dito tayo sa Toob. Sabi rito, mga kababayan, ng editorial ng Philippine Star, papag-aralan pa daw po. Hindi ko maintindihan itong mga nasa gobyerno natin. Especially the DOST. Tagal na ninyong agency. The DOST charter, mga kababayan, and the DOST mission, pag tiningnan po ninyo, napakaganda. Kahanga-hanga. Ano nandun? Mga kababayan sa mission nila? Kasama doon, mga kababayan, ang tulungan i-develop yung mga talents, skills, and promote the inventions of the inventors. Kasama yun sa misyon nila. Pero ano nangyayari? That agency, mga kababayan, created during the time of Marcos. Pero
Anong pakinabang mayroon ang ating bayan sa DOST? Kaya nang mabasa ko po itong balitang ito, pag-aralan yung toob, sabi ko, ngayon lang ninyo ito naisip na pag-aralan? Wag na! Di na kailangan pag-aralan ninyo, mga taga-DOST, kung effective ba o hindi. Baka matulad lang doon sa pabonan. Di ba? Kahit hindi ninyo i-recognize, hindi kami apektado. Hindi man ninyo i-certify as effective, hindi kami apektado. Mga taga-DOST at DOH, we will do it because it is our life. And we know in our culture, in our ancient history, the history of humanity, it is effective. Bakit alam naming effective? Ginamit namin effective eh. Kayo lang naman ang ayaw i-recognize. Even other doctors na hindi kasama ninyo. They're saying it is very, very effective. In this time, because hindi effective daw at walang scientific basis. Sinabi ng DOH at ng WHO, maniniwala kami sa inyo? Ganon ba yon kadali? At yung mga experience namin sa toob, kakalimutan namin kasi sinabi ninyo na wala pang napapatunayan. Kayo lang po, kasi ngayon lang po kayo mag-aaral. Tagal na ninyo. Ang tanda-tanda na ng opisina ninyo. Ngayon lang kayo mag-aaral sa toob. The Department of Science and Technology has partnered with private groups and individuals to conduct research and development of traditional treatments that remain popular all over the country. Kita ninyong ugali ninyo. Kung hindi pa dumating yung COVID, alam pala ninyo na remain popular sa buong Pilipinas, popular sa buong mundo. It is done. Even, it is practiced even during the times of Pharaohs of Egypt. Ngayon lang ninyo inisip na pag-aralan, wag na. Hindi kailangan ng pag-aaral ninyo, na pag-aralan na siya ng mga kilalang tao sa mundo. Tama? Modest funds, kaya pala pag-aaralan ninyo kasi may pera ritong inallocate. Magkano? Para ma-justify yung paggamit ninyo ng pondo. Modest funds have been allocated for this type of research and development, which has resulted in the recognition by DOST of the medicinal properties of 10 plants. Ano? Ilang taon na kayo? 10 plants pala. Ten plants pa lang ang na-recognize ninyo na may medicinal properties. Anong taon na ngayon? Ito, 10 plants that grow in the country. Mahal na Pangulo, pagsisibaki na po ninyo lahat ng mga taga dyan sa DOST. Unahin ninyo yung head. In all the people there, the regional direction, total overall. Mahal na Pangulo. This is, total, tawag dito, yung
kapabayaan sa kanilang trabaho, sa kanilang mandato. Until now, 10 pa lang, pinag-aralan ninyong pananim. Napakarami niyan. Kahit nga, ang tawag doon, damo. Alam ba ninyo? Kahit damo, yung tinatawag namin ditong turog-turog, makahiya. Kasama ba yung makahiya sa napag-aralan ninyo? Na may medicinal properties? What about yung dahon ng bayabas? Yung gumamela, alam ba ninyo yung gumamela? Yung sugat sa paa ng asawa ko, na hindi ma-cure ng kung ano-anong nilalapahid-pahid namin. Ayun, mga kababayan. Gumamela flower, idinikit ko. Kung hindi ko pa nabasa doon sa... Sabi ko pa, kaya pala yung nanay ko, ginaganon-ganon yun. Gumamela flower, ginaganon-ganon yan, tapos may malapot na, yun. Ididikit mo lang sa sugat. Ayun! 1 month, hindi maka lakad yung asawa ko. Pilay, kasi daming sugat sa paa. Di namin maintindihan kung bakit hindi maghilom. Gumanon lang akong gumanon. Nandyan lang. Ganun. Nabasa ko sa book, Health and Home. Butit yung kaibigan ko, kaklase ko, nagbinta sa akin ng book, Health and Home. Nakita ko doon, aba, sabi ko, gumamela. Dinikit ko. The following morning, ano so nagmara? Natuyo. Natuyo yung sugat. Then, after 4 days, naghilom. Kasama ba yon DOST? Sa 10 plants na napag-aralan ninyo? Until now, 2020 na, 10 pa lang pala ang na-recognize ninyo. There is ongoing research on the potentials of virgin coconut oil for fighting COVID-19 o itong virgin coconut oil. Ngayon pa lang kayo nagdesisyon? Tagal na tong research ng doktor galing sa UP at ano yon? Ateneo yata? Ateneo? Tagal na to? Ngayon lang ninyo pinag-uusapan? Grabe naman kayo. Sweldo lang kayo ng sweldo dyan. Walang pakinabang. You see? Worse, yung gamot ni yung injection, mga kababayan, yung injection yon pinapakinabangan na, dinidevelop na ng Indonesia in other countries, yung Fabona. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. In the meantime, however, it is prudent to heed health professionals' warning that resorting to tuob might lull people into complacency and delay seeking help for COVID cases. It is highly infectious and deadly disease for which there is still no cure. Sino naman nagsabi niyan? Si Bill Gates? Si Fauci? WHO? Bakit hindi ninyo itanong sa totoong mga experts? You see? Pag sinabi ba nila, totoo na? O sabihin ko sa inyo, sa DOST, alam ba ninyo na baliktad sa katotohanan ang sinasabi nila? Ang sinabi nilang ikakabuti, ikakasama. At ang sinabi nilang masama, mabuti pala. Tulad nitong tuob na ayaw nilang i-recognize. Panahon pa ng paraon, DOST, ginamit na ito sa Egypt, the ancient empire of
the pharaohs. I-search nga ninyo. In the Middle Kingdom, the Chinese use this tuob as treatment sa ganitong uri ng mga sakit in our history of this country. You asked your ninono, it is used as an effective treatment. Dumating lang si COVID, biglang nakalimutan na ninyo lahat. Kasi sinabi ni Tedros, sinabi ni Bill Gates, ng solusyon lang dito sa COVID, bakuna niya, bibili tayo ng bakuna niya, naniwala kayo. Kasi, lokohin ninyo ang lelang ninyo. Hindi ninyo maiisahan ang mga tao. Mga kababayan, hindi ninyo kailangan ako ang paniwalaan. Ang tuob po ay effective. Kung hindi kayo naniniwala sa aking sinasabi, please watch Dr. Richard Mata. Yung video niya. May video siyang ginawa. So that you will understand kung ano po ang tuob, if it is effective at nakakatulong. He is a doctor, a medical doctor, he must know. Just like the doctors of Cebu. That is why the governor of Cebu, 125 pesos. Sino yan? Tera, Tess Balborias. Ay, ma'am. Maraming salamat po. That is why, mga kababayan in Cebu, there is a tuob sessions. They have tuob kits. Hindi po test kits, mga kababayan. Ngayon, I understand kung bakit po kinastigo nila ECQ. Dumami yung bilang. Kaya nga po, I am asking the people of Cebu, please check, i-video po ninyo itong mga sinasabing hospital na siksika na po. Kasi wala man po tayong picture na nakikita. May nakita akong photo na ginamit, mga kababayan. 2 lang pong medical worker ang nandoon para ng mga astronaut. Yung pasilyo ng ospital, wala mang laman. Pero ang kwento po, siksikan na. Ang siksikan po doon, police at military. Siksikan yung mga tangke. As if may dala-dalang Armalite bazooka, kalibre 45 helicopter. Mga kababayan, si COVID, naka-hard lockdown as if pag linakdown mo ang mga boundary, hindi na lulusot si COVID. Linakdown nila, dumami pa rin. Walang mag-imbestiga sa Senado at sa Kongreso. Why, despite the lockdown, mga kababayan, dumami pa rin. Wala ding mag-imbestiga kung totoo ngang COVID ang kinamatay ng mga patay. Ano yung mga tao ito? Walang maglakas ng loob. It is highly infectious daw. Sabi niyo yun? You see? Sabi ko sa inyo, pumunta ako dito sa isang barangay na nilockdown ng 1 month.
Pumunta ko. 6 yung infected. Kasama yung kapitan. Wala ni isang namatay. Wala. Siksikan po sila doon. Ang pasilyo, ganito lang, oh. Mga bahay, yung dikit-dikit yung mga bahay. Yung mga tao doon, walang mask. Yung mga matanda, bumunta ako, bumibili ako ng isda doon eh. Sabi ng kinausap kong matanda, Mrs., kumusta po? Anong nangyari sa inyo rito? Naka-lockdown kami hanggang ngayon. Sabi ko kasi, 6 yung infected sa inyo. Niya. Dinala niya doon. In-isolate. Kinarantin. Pero anya ngayon, lahat na sila. Wala mang gamot. Di man ginamot, in-isolate lang. Naka-recover sila lahat. Wala na negative na sa COVID. Sabi ko, bakit kayo naka-lockdown hanggang ngayon? Iwan ko anya. Sabi ko kasi, baka mag-spread at mamatay kayo rito. Patay na sana niya kami lahat kung totoong deadly si COVID. Wala man na niya. Walang namatay, 0. Matatanda sila. Sabi ko sa inyo, itong mga ganitong kwento rito, mag-isip po naman tayo. In fighting the coronavirus, Dr. Steele is still no best. Tama din po yon. Yung doktor po na matino. Pero ang doktor na tulad po ni Doke, doktor na tulad ni Fauci, doktor na hawak ng WHO ng Big Pharma, wag na. Wag na lang. Doon na lang po kami sa albularyo. Okay? Bakit? Nandyan na sila noon pa eh. Before pa na nagka-doktor, may albularyo. Yung mga licensed doktor, kailan lang nagkaroon ng licensing sa mga manggagamot? Sabi ko nga sa inyo, just like the engineers of today, mga kababayan, you compare the engineers of today with the slaves of the ancients that constructed, mga kababayan, the pyramid. Yung kinonstruct ng engineer ngayon, dinaalan lang ng baha, konting ulan, durog. Yung kinonstruct, mga kababayan, ng mga slaves, until now, 7,000 years nang lumipas, nakatayo pa rin yung Pyramid of Egypt. Sino nagtayo? Slaves. What about the doctors of the ancients? May license yun? Wala. Nag-aral yun sa mga big-time universities? Hindi. Saan nag-aral yun? Mga kababayan, based sa kanila pong personal experience in experimentation of things. Walang license. The father of, tawag dito? The father of medicine, Hippocrates. May diploma yon. Sabi ni Hippocrates, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Para daw tayo, mga kababayan, gumaling, kailangan pagkain. Kakain tayo ng, ano nga yun tawag doon? Mabubuting pagkain. Kasi po, ang pagkain pala ay medisina. Pinakain tayo ng junk. Amigo sa inyo. All because of money. And the solution of this, mga kababayan, kaya ayaw nila po sa toob
ang kapital po sa Toob, water capital, isang bandyadong. Bandyado ba yon? Isang bandihadong mainit na tubig, 2 lemon, isang hakbot, isang dukot ng asin, iwagwag, at isang dinorog na, ang tawag dito, isang dinorog na luya. Ayon. Pakuluin. Then, tuwalya. Anong kita doon? Isusukob mo yung tuwalya. Ganon. Kaya po, hindi kayo interesado. Hindi kayo interesado. Pues, kami po interesado. Bakit naman namin papatulan yung sa inyo? Kung gusto ninyo ng gusto ninyo, di kayo, isaksak ninyo sa baga ninyo. Worse, ang gagawin ninyo in the future. That is why you are brainwashing us. Ang gusto ninyo, saksakan kami ng bakuna ninyo. Isaksak ninyo sa baga ninyo muna. Okay po? So, yun po ang gusto natin na ipaabot. 2,500 na yung nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. O ngayon, dito tayo sa last topic natin mga kababayan kasi may pupuntan pa kami na mga bagay-bagay. O, ito po. Basahin ko po ito sa inyo. Ito ang tanong natin dito sa WHO. Why us? Philippine situation worrying, sabi po ng WHO executive. The easing of lockdown rules contributed to the spike in the coronavirus in several areas in the Philippines that reached worrying levels, the country head of the World Health Organization said Tuesday, kahapon. Lokong to, lumayas ka nga rito. We're seeing areas or localities that have seen increased transmission rates in the test positivity rate is higher than the national average, sabi po ni Dr. Rabindra Abia Singhi, WHO Country Director of the Philippines, said in a briefing aired on PTV4. So sila po ang sinusunod dito. WHO, we do not need you and we do not believe you. Why? Sinasabi mo dito sa amin na the situation in the Philippines worrying, ilan lang yung patay dito sa amin? Ang i-worry po ninyo sa Amerika, top 1. Ba't hindi niyo pagsabihan si Trump? Hindi kasi ninyo maloko si Trump. Ilan ba yung patay in America? 120,000 na yata? Based doon sa lista ninyo, nasabi ng mga doktor doon, di man totoo. Tingnan mo nga, kuya, yung Amerika. Ilan yung infected doon as compared dito sa amin? More than 500,000 infected in America. 500,000? Tingnan ko nga, yung latest. America. United States lang ito. Oh, kita mo, kala ko 500,000, 2.68 million confirmed. Napakarami sa Amerika, nakikialam kayo rito sa amin. And you are telling us it is worrying. Worrying ko yung mukha mo. Ikaw, kung gusto mo mag-worry, di mag-worry ka. We are not worried. You worry for yourself. If you wish. Taga saan ka ba? Mukha nito, parang Indian yata ito. Mag-worry ka doon sa bansa mo. You worry for the Philippines. Yung Amerika, ang i-worry ninyo. Kung baga gusto ninyo mag-worry. Ang confirm sa Amerika, based sa lista ninyo,
2.68 million. Ang naka-recover, 826,000. Ang deaths, 129,000. Tapos sasabihin ninyo, yung sa Pilipinas, worrying. Ilan lang sa Pilipinas? Tingnan mo yan sa Pilipinas yung latest. Huwag kami pinagluloko ninyo. Ano yung interest ninyo sa amin? Napakaliit naming bansa. Because of our gold, nakikialam kayo dito. Gusto ninyo kaming padapain? O Pilipinas, confirmed, 37,514 infected. Kasama dito yung meningitis na ginawang COVID. Sakit sa puso, COVID. High blood, COVID. Gis-gis, COVID. Duldol. Duldol, naintindihan niyo yung duldol? Duldol, COVID. Sugat sa paa, COVID pa rin. Nasiraan ng ulo, COVID pa. Nag-suicide, COVID. Ano pa? 10,233 recovered. 1,206, 66 deaths. Worrying. Alam namin po, araw-araw may namamatay naman. You see? Ito yung sinasabi dito, mga kababayan. Abiya Singhi said the country's enforcement of early lockdowns helped prevent more deaths. Alam na namin ang direksyon sa kwento mo. Ang ibig niyong sabihin, gusto ninyo kaming paniwalain na effective yung lockdown. Kasi pag hindi nag-lockdown noon, ang script niyo, sinasabi ninyo, 100,000 ayat, 100,000 na sanaan niya. Yung patay, in your imagination. The lockdowns help prevent more deaths and allow the government to expand the capacity of hospitals and isolation centers. Tanong ko sa inyo, pinasubo lang ninyo yung mga tao. Tingnan nga ninyo yung PICC kung ilan yung naka-quarantine doon. Tingnan ninyo yung Philippine Arena kung may laman. Pinasubo lang ninyo. Ilan ang laman ng quarantine na facility doon sa anong lugar yon yung ginawa ng SEA Games? Ilan? Mayroon? Sabi ko sa inyo, the National Capital Region and Cebu City, however, have a concentration of high case numbers while provinces Region 8, Eastern Visayas, such as Leyte and Samar are now considered emerging hotspots. Tinawag pa mga kababayan yung Cebu? Payag kayo dyan sa Cebu? Tinawag pa ngayon na epicenter ng COVID? Kasi yung governor kasi ng Cebu, alam namin yung motibo ninyo. You want to disarm the governor of Cebu. Gusto ninyong ipahiya at gusto ninyong maniwala yung mga tao sa buong Pilipinas sa inyo na script, not doon sa sinabi ng ating magaling na gobernador ng Cebu, si Cebu Governor Gwen, that this COVID is not as deadly as we are being told. It is overblown. Alam namin yan. Ngayon, para hindi na maniwala kay Gwen na it is overblown, ayon, in-overblown ninyo. Mga taong ito. Ngayon, that is my question to you, WHO representative. You're telling us it is worrying.
Why is it you are not telling America, Trump, that your situation there is worrying? Hindi ninyo kaya si Trump kasi nga, pinalayas na kayo. Sabi ni Trump, no. I will withdraw my support, financial support, to WHO. So kami rito, kinakaya-kaya ninyo. Kinakaya-kaya ninyo. Yung mga bansa na hindi ninyo mapabilib, hindi ninyo pinagsasabihan ng ganito kasi siguradong susupalpalin kayo. Bakit hindi ninyo sabihin yan sa Tanzanian President? Bakit hindi ninyo sabihan yung Presidente ng Madagascar? Kung hindi kayo iniloblob doon sa virgin coconut oil ng Madagascar na may halong Artemisia. Ilaloblob kayo. Sabi ninyong worrying. Don't worry. We have our Artemisia plus coconut oil. Virgin coconut oil. Don't worry with us. You worry. You worry on yourselves. Not us. We are not your property. You there, sa WHO, we are not your property. We are not your territory. This is a sovereign country. We have our health officials. You have no business to interfere in our internal activities. You do not have business with us. Tatay Digong, iniimbestigahan na naman po kayo ng human rights ng United Nations, kapatid nitong WHO. Nabasa ko po ngayon, UN Rights Chief. Ito. UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, said countries should consider decriminalizing defamation as several member states of UN HRC flagged the alleged increasing criticism and intimidation of journalists in the Philippines. Nakikialam na naman po, mahal na Pangulo, kapatid po sila ng WHO. Bakit hindi po ninyo palayasin yung kapatid na to? Na advisor ni Doke, na yung ang dahilan kung bakit tayo naka-shutdown at naghihirap yung mga kababayan po ninyo na minamahal na mga Filipino, Tatay Digong. Gising na po, mahal na Pangulo, sa katotohanan. Please consider this live streaming in advice of experts in the world. Please consider tuob as being practiced by Cebuanos, by Sheba, yun ang ating yun ang ating panawagan po, mga kababayan. So that ends our discussion ngayong umaga, mga kababayan. Ito po ay hatid sa inyo ng ng Firmax Firming and Lifting Cream at ng Automax. Ayan, so basahin natin yung mga reactions po ninyo. Maraming salamat. Umabot tayo ng 2,700. Nag-peak tayo sa 2,700. Maraming salamat din sa mga super chat po ninyo. Need Pabilonia. Hello po, Sir Dan. Late na po akong naka-open. DJ Valderrama Agustin, simbahan at kulto ng mga Diablo. Neri Responte, Sir Dan, plano siguro nilang unahin tayo sa kanilang bakuna, kaya tinatakot po tayo.
Virginia Malonzo, marami ding bansa ang sinusuka ang WHO. DJ Valderrama, sabuatan din nga pala yan ng mga Masons at iba pang secret societies na gustong ilabas yung satanic mysteries nila in public view. Nick Borromeo, kailan kaya magigising ang presidente natin sa COVID na to? Enrique Alvarez, Doke Inotil, kasama ang DOH at WHO. Leonora Tapales, dapat Serdan, tumiwalag na lang ang sa ASEAN countries sa WHO. Magtayo tayo ng ASEAN Health Organization. Arok Alip, siguro inantay lang ni PRD yung paglabas ng loan sa World Bank. Kaya di pa niya inilift ang lockdown. Pag na-release na po yon, 29 years po tayong slave. Ang World Bank, tawag dito, loan natin po, umabot sa more than $5 billion, mga kababayan ngayon. So yun ang gagamitin po para sa tawag dito, sa SAP-2. Yun ang gagamitin. Pag naubos yun, mga kababayan, kasi babayaran natin yon. Pag naubos yun po, wala na. Wala man po nang makukoleksyon kasi sarado ang ating bansa. So the result of that, this country will collapse. Yung economy natin po will collapse and we will become dependent on on the World Bank. So hawak na po tayo sa ilong. Mga kababayan ng World Bank. Yun ang gusto nila. Yun ang script nila talaga. Tess Balborias, nakastigo na po si Gob, alatang halata po kasi kontra siya sa lockdown and she did a fact-checking on figures and data. Totoo po yun. Kaya nangyayari ito ngayon sa Cebu. Kinastigo po sila ngayon. Paano di maoto mga Pilipino, sabi ni Stevio, kasi panay panood ng ABS na brainwash sa panonood ng peking balita. Roger Del Moro died on heart attack, naka-work, even may history ng stroke, in-examine sa medical city, may spot daw sa baga, kaya pinalitaw COVID ang cause of death. Kahit duldol, gis-gis, ano yung English noon? Kahit korikong. DJ, may korikong anya, pero na-COVID. Yun. Samantalang mga bangkero, galing kanluran, kopit ng kopit, lalo tuloy naging two-tier system ang mundo. May sobrang yaman at may mga naghirap. Tugma po sa sinulat sa Republika ni Plato. Rodi Tabor, Serdan, tama po kayo. Food is the medicine to cure sickness. Paano po makakakuha ng food kung naka-lockdown naman ang tao? Kaya po tayo magkakasakit kasi hindi na kumakain sa tamang oras at tamang pagkain yung mga tao, hindi makapaghanap buhay. Yun ang tumawag po sa akin. Lubog na sa utang. Ano daw yung kinakain nila? Once a day na sila kumakain. You see? Yung driver ng jeepney, ganun din. Logaw na lang. Umiiyak. Panoorin ninyo po. Dito sa timeline ko, this is the first that happened to me in my 35 years of experience as a driver. Umiyak ako. Hindi ka nun iiyak. Walang makain yung mga anak mo. Pati yung apo mo. Isang beses na lang kumakain. May nakikinig? Wala. Yung pinapasa po nila na batas, wala mang fundo. Ito po, tingnan ninyo, si Dominguez. Buti pa to. Dominguez bats for shift to Metro Manila, Calabarzon to MGCQ. Finance Secretary Carlos Dominguez wants Metro Manila in Calabarzon to shift to at least to least restrictive level
to kickstart the economy again. Alam ni Dominguez, tutumba po ang ating bansa. May nakinig? Wala. Until now, mga kababayan, naka-shutdown MCQ, GCQ, ang Metro Manila. You cannot travel from here to Manila. Sabi ko nga, pupunta sana kami doon kasi may mga ayosin kami. Hindi na lang. Ganon tayo, mga kababayan, pinahihirapan ngayon. You see? All because of the dictates of the WHO. Siya na po ang gobyerno natin. WHO na po ang authority. Roger Del Moro, kasi Sir Dan, alam nila na colonial mentality ang majority sa mga Pinoy, kaya madaling mapaniwala. O, ngayon, mga kababayan, bukas naman po kasi may kuwan po kami, may mga ayosin po. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan. God bless.